Hi guys! For today's vlog, gaya ng nakikita nyo, nagpe-prepare pala ako dito kung paano ko paliliguan yung aking mga alagang fur babies. May isa akong aso at may 4 akong pusa. 2 doon ay color white siya at yung 2 ay yung normal breed na makikita dito sa atin sa Philippines. Bale, ito nakikita nyo yan. Ayan si Ashley, no, not Ashley. Yan pala si Rabia. Nung bago ako pumuntang Qatar ata yon, yan. Munti ka na yun mawala. Buti nahanap ko pa siya. Ayan. Bale, mamaya ko na lang siya paliliguan kapag may extra time pa ako. Pero ang mostly inuuna ko ay si Sita and si Luna. Yung both white color siya. Bale, ngayon ko na lang ulit sila nakita at nakasama kasi nag-work ako sa Dubai for almost 2 years. Bale, 2 years. Exactly 2 years, not almost. At yan, nag-prepare na nga ako at kanina ko pa yung kinuha si Sita doon. Pero itong hawak-hawak ko, yan si Luna, yung anak ni Sita, yung isang na dyan. Kasi nakita ko siya na meron siya mga garapata ba yun, yung mga maliliit. Sobrang liliit niya talaga na color yellow siya na parang pag minsan nadadanpi yung aking balat, medyo makati siya sa balat. Sa side ay ang aking nanay. Ayan, sabi ko sa kanya tulungan niya akong magbuhos ng tubig kasi syempre sinasabon ko to si Luna. Tapos medyo nilagyan ko na lang siya ng cover kasi alam niya na yung pang-ibaba niya, wala siya doon pang-ibaba. Tumatawa nga ako dyan kanina kasi sabi ko, bakit nakaganyan ka? Ayan. Hindi ko alam kung first time ito maligo ni Luna. Kasi parang wala pa siyang 5 months old. Kakapanganak lang niya halos. Ayun, gaya nakita yung nanay ko lumipat na sa kabilang side. Kasi itong pinaglalagyan ko ng cellphone ay ang likuran niya ay yung way ng pinto namin. Bali, ito palang bahay na ito ay hindi talaga totally amin. Yan ay aming inuupahan lang ever since 2011, I think. Oh, not 2011, parang 2014, if I'm not mistaken. Yes, 2014 or 2015. Yan. Kasi, syempre, mga family matters. Malalaman nyo rin siguro for the next few days, few months, few weeks. Kapag sa haba natin mga pagsasama, guys. And please support me to my YouTube channel. Please do click the like button and also subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Kung napansin nyo pala guys, yung kakadaan lang na pusa kanina, si Ashley pala yun. Bali siya ay pusa ng kapitbahay namin dati. Tapos ngayon ay dito na namin, pinapakain na lang namin at tinalagaan na ever since siguro mga about 4 years ago. Ngayon, lipat-lipat niya yung baby niya. Ayan, nadyan siya sa katapat ng kung nasa ng aking camera, cellphone. Ayan. Nakakatawa lang kasi ang mga pusa, mga nature ng mga pusa ay kapag nanganak sila, ayaw ba nila ipakita yung anak nila. Ang ingay naman ng aming, andito kasi ako sa may kusina, ang ingay ng mga ang tawag dito ng doggy. Ever since bata pa lang ako, mahilig na kinagista na namin na meron kaming mga alagang pusa, aso, pero hindi totally kagaya ngayon nowadays na talagang nililiguan mo pa, dinadiaperan mo pa, may vitamins pa, may mga treats pa. Ewan, pero yun ang kinalakihan namin. Basta pakainin lang yung pusa, okay na. Pero ngayon, oh my gosh, parang prinsesa sila kumpara sa tao. Nakita nyo, medyo para naalog yung camera ko kasi nandito yung si Ashley. Dala niya yung kanyang maliit na baby, yung kitten niya na isa. Bali, hindi nga namin alam kung ilan yung ipinanganak niya kasi dumating ako, buntis siya, then napansin ko lumiit na yung tiyan niya. Kaya sabi ko doon sa nanay ko, Nay, maliit na yung tiyan ni Ashley, baka nanganak na. Tapos sabi sa akin, baka lang dyan lang sa may taas. Kasi itong gilid dito, malapit ko saan ako nagpapaligo kay Luna, meron diyang up and down 2-story, pero hindi pa siya tapos total. Ayan, tapos na mag-shower, maligo si Luna. Ayan,
naghanap ako ng pwedeng ipunas sa kanya. Then, nag-decide na lang ako, meron diyang maliit na kulungan. Doon na lang siya ilagay para matuyo siya para sa araw ba at sa hangin kasi yung time na yun medyo mahangin-hangin din. Ako lang ba yung parang pag nagpapaligo ako ng pusa or kahit sa aso ko, ang saya-saya ng pakiramdam ko na parang, ang fresh na nila ulit. Kahit yung mga pusa doon sa Dubai, ako rin nagpapaligo. Kaso ang ayoko lang doon sa part na nagpapaligo ko ng pusa. Yun talaga nakakalmot ka. Oh my gosh. Ang dami-dami kong kalmot. Di lang sa binti, hanggang sa braso. Kaya nung umuwi ako dito, ngayon nagpapabaksin ako kasi nakagat ako ng pusa sa Dubai pero hindi pusa doon sa bahay ng amo ko o yung inaalagaan kong pusa na nasa indoor. Siya ay nasa outdoor. Nasa park siya kaya talagang pinupursige ko na gusto ko magpabaksin do sa amo ko kaso hindi niya inalaw kasi hindi naman daw uso sa kanila yung mga gano'n na may mga rabies. Safe daw ang mga hayop nila doon according to my employer. Kaya naman pagka-uwi ko agad nagtanong na agad ako kung saan meron dito paturukan talaga kasi syempre isa lang naman yung buhay natin. Kung siguro sa iba pero sa iba kung hindi sila naniniwala doon, hindi naman sila yung maapektuhan eh. Ako kasi ako yung may katawan. Ako yung nakakaramdam, ako yung nakakaalam. Iba man yung paniniwala nila pero iba din yung paniniwala ko and sana naisip din nila i-respect kung ano yung aking beliefs sa mga ganun, diba? Kung hindi sila naniniwala, okay. Pero this is my life. Ako yung nakakaalam ng aking mga nararamdaman physically at thank you na lang din sa kanila. Naging mabuti rin naman sila pero sa part na yun naging parang na-turn off or na-disappoint ako sa kanila. Health is wealth tayo guys. Ang ating kalusugan at ang ating well-being ang pinaka number 1 priority ko talaga sa life. And then, syempre yung ating mental health. Ayun, medyo sa part na yun, inaamin ko talaga na parang na-stress ako doon kasi hindi lang naman doon nasa ibang lugar ka, nasa ibang bansa ka kasi yung minsan yung mga nagiging kasama mo din sa bahay. Ayun, minsan di maiwasan yung mga hindi pagkakaintindihan, minsan may mga matataas yung ego, yung tingin ay alam na nila sa sarili nila lahat, yung hindi ba marunong tumanggap ng pagkakamali. Ayan, next na ito si Ate Sita. Ayan si Sita. Gaya naman yung nakikita niyo, baka napapansin niyo na medyo parang may mga sugat-sugat siya. Hindi ko rin alam ang dahilan kung bakit may mga sugat-sugat siya. Pero nung ako nasa Dubai, ay nagkaroon siya ng kaunti sugat tapos may binili naman yung nanay kong pang spray. Then, after few months again, kagaya ngayong nasaktuhan naman ako nakauwi, na ayan na nagkakasugat-sugat din siya. Kaya talagang sabi ko, kailangan na natin liguan to si Sita. Kasi parang hindi naliliguan din ng nanay ko kasi medyo busy din siya sa mga ibang bagay na mga lalakarin niya. Ayan, medyo parang nailang pa ako sa kanyang liguan siya dyan kasi natakot ako baka ako biglang kagating kasi syempre, hindi naman ako yung pinaka nakagisnan niya simula nung siya ay binilik ko. Sa mga hindi nakakaalam, siya po ay binilik ko doon sa aking kasama sa pagmamassage si Mami Waeng. Hi Mami Waeng. Bale, ang real name po niya ay si Ma'am Rowena. Kaya Sita ang pangalan niya kasi taga Sita Grande po si Mami Rowena. Totoo lang, naawa ko dito kay Sita kasi binilhan ko na rin siya ng yung pang spray na nakita ko sa TikTok. Parang medyo tumalab naman sa kanya kasi nung dumating ako, napansin ko na medyo ano pa siya yung tawag doon, yung kanya sugat ay bago pa. Kaya kaya naliguan ko na siya nitong time na to kasi bahaw na siya ng kaunti, hindi na siya yung totally merong, ang tawag doon, limot ko sa Tagalog, yung basta hindi pa siya natutuyo. Pero ngayon, tuyo na siya kaya nakaliguan ko na siya. Syempre, mahirap naman siya liguan na yung sugat niya ay medyo basa-basa pa. Basta ganon. Kaya ayun, talagang siguro 3 weeks na ako nakakauwi tapos ngayon ko lang siya naliguan.
Kasi ginamot ko muna siya. Tapos yung isang pusa din, merong parang sugat din siya sa may bandang tainga. Tapos yung aso ko din si Lala, medyo nakita ko namumula yung kanyang sa may bandang tiyan niya. Pero ever since ganun na siya, di yun, binilan ko siya kasi naawa ko sa kanila. Kahit sabihin lang natin na sila ay ating pets, pero I treated them like a family, a real member of the family. Finish na mag-shower si Sita. Fresh na yan. Ayan, dinala ko na siya doon sa cage din. Magsasama sila magnanay para doon sila matuyuan. Kasi walang towel. Ito pala si Ashley kasama yung baby niya. Ayan yung dalawa, oh. Diyan ko sila nilagay. And it's Lala's turn. Ito ang aking nag-iisang aso, si Lala. Dati meron din ako kinuha na isa pang dog. Kulay black siya na meron siyang color na white. Yung parang tagpi siya. So, pwede siyang tawagin sa name na tagpi. Lalaki naman siya. Tapos ito naman, babae si Lala kahit mukha lang yung lalaki. Matapang din yan. Hindi yung matapang na mga agat ng tao. Kumbaga, matapang talaga siya. Nakita niyo naman doon sa muscle niya. Akala mo hindi babae na aso. Pero babae po siya. Bali si Lala pala ay nakuha ko siya ay 2018. So how many years na siya? Around 6 or 7 years old. Biruin niyo yun. Ang tagal na din niya. Ang kaso lang dito kay Lala ay hindi siya nabubuntis. Ilang beses na siya yun parang nabarakuhan pero hindi siya nagbubuntis. Hindi ko alam kung anong problema kasi hindi ko naman sila nadadala sa veterinary. Kasi, you know, guys, mahal na mahal ko mga hayop na inaalagaan ko pero kulang tayo ng financially. Ang na-afford lang natin ay kung magkakasugat sila yun, magsa-self-medication sila yung meron kasi kami dito ang kapitbahay na malapit na may mga alaga ding hayop, aso, pusa din minsan na parang nire-rescue ba nila. Tapos yun, tinatanong ko lang kung ano yung mga pinanggagamot nila. Tapos, yun din yung binibili ko and nakaka-help naman siya. Ngayon ko na lang ulit naliguan to si Lala kasi last na napaliguan ko siya noong bago ako pumunta ng Dubai. Ayun, namiss ko talaga siya. Biruin nyo, ang bilis-bilis ng araw, buwan, linggo, taon. Talagang kailangan, minsan sa ating buhay, kailangan meron tayong goals. Ngayon taon, ang goal ko'y ganito. Next year, ang goal ko'y ganito. Anong gagawin ko for the next month, next year. Dapat meron tayo talagang ganun, guys. Kasi sobrang bilis ng araw, buwan at taon. Parang magigising ka na lang na, oh my gosh, natapos na naman ang buwan, taon, ganun na lang. Ano pa nangyari sa akin? Ano bang na-accomplish ko sa buhay ko? Saan na ba ako nakarating? Ano na bang mga napuntahan ko or nagawa ko? Nakapagbigay pa ako inspiration sa iba or nakapag-spread ba ako ng kindness? Mga ganun bagay kasi yun ang nagmamatter para sa akin sa life eh. Aminin nyo, sa panahon ngayon kasi ang focus na talaga natin, katulad ko, I'm going 28 years old this October and talagang yung mindset ko na ngayon, yung goals, yung bawat taon may ma-accomplish ako, may mangyayaring maganda sa buhay ko, may ma-achieve ako or may mabibili akong properties. Parang ganon, or makakapag-save ba ako. Basta meron ako ma-accomplish sa loob ng isang taon. Hindi pa rin matapos sa isang taon na wala akong magagawa or mangyayari. Sa buhay ko, ayoko na nung masyadong maraming drama. Kapag may nakikilala ako or nakakasama ko mga tao na masyadong madrama sa buhay or yung puro chismis lang or kwento ng mga mali ng ibang tao pero hindi naman nila nakikita yung mga mali nila. Ayoko na mga ganong klaseng tao. Mas gusto ko mag-focus sa mga tao na yung may magandang goals sa buhay, yung talagang positive lang. Pero syempre, may mga times na tao lang naman tayo. Hindi rin naman nakakaranas din tayo ng mga negative events sa buhay natin. Pero hindi pwedeng maging dahilan para puro negative na lang din yung ating parang imamagnet. Kailangan think positive and yung goals natin talaga dapat align sa ating mga gusto talaga sa buhay. Dapat yung mga ginagawa natin sa ngayon dapat align doon sa mga goals na gusto natin in the future. Oo, di ba? Ang layo na nating narating. Nagpapaligo lang ako ng aking mga pets, mga fur babies, pero ang layo na narating natin, guys. And yun,
Don't forget to like, share, and comment, and subscribe sa aking YouTube channel, guys. I really appreciate it. Kapag may gusto ka sa buhay mo, gawin mo na agad ngayon. Huwag mo nang ipagpabukas, mamaya, sa isang taon, sa isang linggo, sa isang araw. Gawin mo na agad-agad. Go, go, go lang tayo sa life. Kahit may tingin mo, parang nagda-doubt ka sa sarili mo, piliin mo pa rin i-go yung isang bagay kasi hindi mo alam, minsan yun na pala yung breakthrough mo na tinatawag yung breakthrough. I don't know. Basta ganoon, guys. Search na lang kung tama ba ako na sa mga sinasabi dito. Ayun. Sana may napulot kahit papaano dito sa aking vlog na to. Kahit nakikita nyo lang ay ako ay nagpapaligo at ang kalat-kalat na aking background. Pasensya na kayo, guys, kasi halos almost 10 years na ba kami dito? Yes, 10 years na kami dito, guys. And masasabi ko napaka-peaceful din ang place na ito kasi kulong na kulong kami halos. Kasi ang aming gate lagi nakasara. And okay na okay din ang mga kapitbahay dito. So, ayan lang, guys. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Ingat! Ingat kayo, saranghe. Bye-bye. Take care, everyone. Have a nice day. Mwah.